Oriental Mindoro, ika-17 sa buwan ng Setyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, petisyon ng pamahalang lalawigan sa pagbawi ng Isla ng Liwagaw isinumite. Suspected dengue cases sa lungsod dumarami ayon sa City Health and Sanitation Department. At humigit kumulang sa 700 katao nakiisa sa Rotaran 2012. At sa detalye ng ating mga balita, masayang idinaos ngayong araw, ika-17 ng buwang kasalukuyan ng Filipino Academy of Scientific Trades ang kanilang ika-25 taong anibersaryo o silver anniversary mula sa taong 1988 hanggang 2012. Kasabay ng pagdiriwang ng taunang intramurals ng institusyon kung saan hinati sa ilang grupo ang mga mag-aaral at pinangunahan ni Ariel Albo ang lighting of torch kasunod ang banner racing. Ilang mga palaro naman ang inihanda para sa aktibidad gaya ng volleyball, basketball, chess, table tennis at lawn tennis na tiyak na aabangan ng bawat grupo na inaasahang aarangkada sa mga susunod pang araw ng gawain. Samantala, alinsunod sa Proclamation No. 675 mula kay Secretary Teresita Quintos Deles, Presidential Advisor on Peace Process noong buwan ng Agosto taong 2012. Ipinagdiwang ngayong araw, ika-17 ng Setyembre ng PRO Mimaropa ang National Peace Month. Sa ilalim ng temang Ako, Ikaw, Tayo, Magkakaiba, Nagkakaisa sa Kapayapaan, pinangunahan ni Police Senior Superintendent Dennis Peña ang programa sa pamamagitan ng isang inspirational message para sa mga kapulisan matapos ang regular flag raising ceremony sa kampo. Matapos ang maikling programa, isang padyak para sa kapayapaan na kinabibilangan ng pribadong individual at mga kawani ng Philippine National Police ng rehiyon ang isinagawa na pinangunahan ng matataas na opisyales ng PRO Mimaropa, gaya ni na Regional Chaplain Reverend Police Superintendent Manuel Jukes, Police Senior Inspector Chrysler M. Benedicto, Police Inspector Chanta Monte, Regional Director for Administration Police Chief Superintendent Edgar Layon, at Deputy at Regional Director for Operation Police Senior Superintendent Dennis Peña. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Kaugnay ng greening program ng pamahalaang nasyonal kung saan maging ang pamahalang lalawigan ay aktibo sa pagtatanim ng mga puno hindi lamang para sa pangangalaga sa kalikasan kundi bilang bahagi ng programa sa pagresolba sa problema sa pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. Kung kaya't patuloy nilang pinagyayaman ang nursery ng lalawigan na pinamamahalaan ng PG Enro.
Sa nasabing nursery, nagbumula ang libu-libong mga puno na ginagamit sa mga tree planting activities sa iba't ibang lugar sa probinsya. At sa kasalukuyan, kabilang sa mga seedlings na nandito ang mahigit 7,000 na white lawaan, mahigit 50,000 mahogany, 10,000 nara at 25,000 indigenous trees gaya ng mulave, ipil, kamagong, pili at marami pang iba. Ayon kay Nursery Supervisor Norma Cardino, bukas sila sa mga barangay na nais na humingi ng mga puno para sa tree planting, ngunit dadaan niya ito sa proseso mula sa pagpapasa ng request, inspection sa lugar na pagtataniman at iba pa. Maggawa lang ng request, papa-aprobahan kay Gob. Kung ma-aprobahan, inspeksyonin ko ang tataniman, kung pwede, go, bibigyan namin. With matching monitoring at saka yung supervision ng tree planting. Kailangan alam namin ang site, kung saan itatanim. Samantala, sa darating na anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan sa buwan ng Nobyembre, ay 15,000 puno ang nakatakdang itanim sa pangunguna pa rin ni Governor Alfonso Umali Jr. Iba pa mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagsampa na ng petisyon ng pamahalaang lalawigan ng Oriental Mindoro at pamahalaang bayan ng Bulalakaw laban sa pamahalaang panlalawigan ng Antique at pamahalaang bayan ng Kaluya, kaugnay sa muling pag-angkin ng Oriental Mindoro sa isla ng Liwagaw. Pinangunahan ni Vice Gobernador Yomerlito A. Dolor at Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez ang paghahain ng petisyon sa Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 43 sa bayan ng Rojas noong 12 ng Setyembre. Tinanggap ni Clerk of Court, Attorney Mariano Familara III, ang 22 pahinang petisyon na may titulong Recovery and Declaration of Territorial and Political Jurisdiction, Dominion, Prohibition and Mandamus. Kasama na ang mga mahalagang supporting documents na sinaksihan ng mga miyembro o bukal ng sangguniang panlalawigan. Ayon kay Vice Gobernador Yomerlito Dolor, patuloy nilang tututukan ang usapin na muling mabawi ng probinsya ang isla ng Liwagaw, kung saan binigyan din ito ang napakalaking potensyal ng isla sa larangan ng turismo. Tututukan natin ito kahit pa mag-eleksyon, tututukan natin ito because the claim for the island of Liwagaw is beyond election season, it's beyond terms of elected officials because it is something that the province must exercise whoever is sitting in the provincial government. Ipinaliwanag naman ni Bukal Abuel ang kahalagahan ng pagwawi ng isla ng Liwagaw para sa bayan ng Bulalakaw, maging sa buong lalawigan. Napakahalaga po hindi lamang sa bayan ng Bulalakaw ang pagbawi sa Liwagaw Island sapagkat ito ay bahagi rin ng ating lalawigan. Maliwanag na ang Liwagaw Island sa proclamation na 1801 ay bahagi bilang tourism reserve na idineklara ng panahon ng ating Pangulong Marcos, at ito ay nagpapatunay sa kasaysayan ng bayan ng Bulalakaw na maitatag ito bilang bayan ng kapanahonan ni Dolores Bago. Ito hiniram lamang ng mayor ng Antique na si Oscar Lim. Ang mga mayor ay walang karapatan na ibigay o i-seed out or ipahiram ang isang teritoryo without an act of Congress
or an executive FIAP. Kaya ito mahalaga na mabawi natin sapagkat ito ay malaki ang maitutulong sa pag-unlad at paglago ng ating ekonomiya sapagkat ang Liwagaw ay isang magandang tourist destination. Ito ay malaki ang fishing ground dito at napaganda ng pagkakataon na ito ating mabawi. Lubos na kasiyahan naman ang ipinabot ni Bulalakaw Mayor Ernilo Villas sa pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Governor Alfonso Umali Jr. at sa SP na pinamumunuan ni Vice Gobernador Dolor sa naging pagkilos ng mga ito upang tuluyan ng maibalik sa kanyang bayan ang pagmamay-ari sa magandang isla ng Liwagaw. Talagang maraming salamat sa Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Bons Dolor na hopefully maibalik ulit sa atin yung isla ng Liwagaw na talaga namang sa atin, no? And in fact, even the ex-mayor Lynn and ex-mayor Dolores Bago ay nagkaroon ng salaysay na talagang nagkaroon lang ng hiraman sa isla na yun. So, dapat ma-regain natin kasi lumiliit yung municipal water natin. Plus, the fact na napaka-laki ng potential yun sa turismo, no? Inaasahan na sa pamamagitan ng formal na pagsasampa ng petisyon ng Oriental Mindoro, ganap nang maibabalik sa lalawigan ang tunay na pagmamay-ari sa isla ng Liwagaw. Sa ibang balita, ngayong panahon ng tag-ulan kung saan hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng ilan ng sakit kabilang na ang dengue. Ayon na rin kay City Health and Sanitation Department City Health Officer Dr. Lisa Lianto. Dito sa lungsod ng Calapan, marami ang naitatalang suspected dengue cases kung saan umabot aniya ng 9 ang naitala nitong nakaraang buwan mula sa mga ospital. Like to be honest sa mga nanonood na maraming mga naitatala ng mga suspected cases ng dengue. Batay na rin yan sa ginagawa na weekly monitoring ng mga hospitals na ating mga sa staff ng City Health and Sanitation Department at saka yung mga inire-report sa amin. Sa katunayan, noong nakaraang buwan ay meron tayo na kaso na inaitala sa lahat ng mga ospital, private and government na 90 cases na yun kinuha na lang namin. Basehan namin doon ay yung kung ano yung admitting diagnosis at saka yung discharge diagnosis ng doktor. Sa kagandahang palad naman, bagamat ganun karami ang mga natala nating kaso, wala tayong mortality. Dagdag pa ni Dr. Lianto, mas maraming kaso sa urban areas kung saan sa loob mismo ng mga tahanan ay hindi dapat kalimutang linisin. Maging ang kaliit-liitang imbaka ng tubig, gayon din ang mga nasa refrigerator at mga dish drainers na pinangingitlogan din ng lamok na nagdadala ng dengue virus. Mga kaso natin ngayon ay mas marami tayo na naitalang mga kaso sa urban o sa kabayanan. Malungkot mang isipin na malinis ang Calapan pero sa pag-i-inspect at paggagawa ng ocular inspection ng ating mga kasama na yung barangay officials at ang mga staff ng City Health, nakita na sa loob mismo ng bahay. Nandoon yung siguro malinis na yung bahay mo pero nakakalimutan natin na yung katulad yung likod ng refrigerator na tumatagal yung tubig doon sa likod ng ref. Pag naglinis ka ng pinggan, yung mga salo ng yung salo sa tubig kasi para hindi medyo makalat yung tubig, nakakalimutan ng 1 linggong tumatagal. So pag tinignan mo, nandun yung mga kitikiti. Bunso dito, hindi anya sila tumitigil sa pagkilos upang masugpo ang nasabing sakit, kung saan maliban sa balaki nilang makipag-ugnayan sa DOST upang humingi ng tulong hinggil sa pagkakaroon ng OL traps na plano nilang ilagay sa ilang mga barangay na may suspected dengue cases. Patuloy rin ang kanilang kampanya sa bawat mamamayan na panatilihing malinis ang kanilang tahanan at kapaligiran at sundin ang 4S o Search and Destroy, Seek Early Consultation, Self-Protection at Say No to Discriminant Fogging. Kaya integrated vector management pa rin tayo. 4S pa rin tayo, yung Search and Destroy. So Search and Destroy, hanapin at puksain. Talagang tanggalin mo yung pwedeng pangitlugan ng lamok. Seek early consultation. So self-protection, yung halimbawa, yung pwede naman yung mga lotion natin at saka sa mga bata kung po pwede. Yung mga mahahaba yung mga damit sa school naman, pwede naman yung mga linis. And then, say no to indiscriminate fogging.
Binigyan din ni Dr. Alianto na sa fogging ay mga adult mosquitoes lamang ang namamatay at hindi ang mga itlog na nagiging lamok makalipas lamang ang ilang araw. Sa huli, paalala ng opisyal ang kahalagahan ng pagiging maagap ng bawat isa, kung saan kung makararanas aniya ng lagnat ang sinuman, lalong higit ang mga bata sa loob ng 2 hanggang 3 araw, ay ipasuri na agad upang maagang malaman kung ito ba ay dengue at malapatan ng kaukulang medikal na atensyon. Tampok ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Bilang pangangalaga sa kalikasan, kaalinsabay na rin ang ika-60 taong anibersaryo ng Rotary Club of Calapan. Isang fun run na ikinasa sa lungsod, umaga ng ika-15 ng Setyembre kung saan tinatayang humigit kumulang sa 700 mula sa iba't ibang sektor ang nakiisa sa gawain na sinimulan sa City Plaza. Sa temang Peace Through Service, matagumpay na isinagawa ang Rotaran, a climate change education advocacy sa pamumuno ng kasalukuyang presidente ng RCC na si Dr. Rene Colocat, na layunin patuloy na bigyang halaga at ipakita ang pagmamahal sa kapaligiran. Kasabay naman ng Rotaran ng isang coastal clean-up sa kahabaan ng baybaying dagat ng Barangay Balite sa lungsod na ginampanan ng mga empleyado ng city government bilang pakikisa sa International Coastal Clean-up Drive na ipinagdiriwang sa buong mundo tuwing sasapit ang buwan ng Setyembre. Samantala, umaasa naman ang marami na sa pamamagitan ng mga ganitong programa ay may kikintil sa isipan ng bawat Kalapeño ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan na isa sa yamang taglay ng lungsod ng Calapan. Samantala, happy viewing to Lola Pining, Tita Marie and her kids, John, Oscar, and Pia. And please vote LJ on Facebook online voting at JJ Ledo Mr. and Miss Intrams 2012. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 040-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamaravision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.